Hi guys, bagong araw at panibagong mini vlog na naman tayo. Sa mga punto nga neto, nasa biyahe na kami at pauwi na naman kami ng accommodation. Dahil tapos na naman ang isang buong araw na pagtatrabaho. Habang nasa biyahe nga kami, napansin ko yung kalangitan sobrang dilim at parang uulan na. Gawa siguro na magbabago naman ang klima at magtataglamig na naman dito sa Saudi. Kapag ganitong man talaga ng November ay nagsisimula na pumasok ang taglamig. Habang nasa biyahe nga kami ay nag-iisip na naman ako kung ano uulamin ko pagka uwi sa bahay. Ang hirap nga naman talaga mag-isip lalo na kapag walang pera. Charot lang. Dumaan pa nga pala yung service namin sa ibang store para sunduin naman yung ibang empleyado na uuwi ng accommodation. 1 hour later. Ayan, pagkalipas ng isang oras ay nakarating na din kami dito sa accommodation. Nagsibabaan na nga kami para umuwi sa mga kanya-kanya naming tahanan. Dahil nakababa na kami ng sasakyan, pagdating ko na ito sa bahay ay mag-aasikaso na naman ako ng aking lulutuin. Medyo pagod at puyat pa nga tayo dahil panggabi yung schedule natin, pero pahinga nga lang ang katapat na ito. A few moments later. Dito na naman tayo sa araw-araw nating routine, kaya binuksan ko na agad itong ref para kunin dito yung lulutuin kong ulam. Bali may tira nga pala ako dito ng atay ng manok at kukuha na lang ako dito ng ibang requirements dahil nakabili nga din pala ako ng malaking labanos doon sa loob ng supermarket namin. Bago nga yan, sinilip ko muna itong rice cooker kung may tira pang kanin. Medyo marami-rami pa naman kaya hindi muna ako magsasaing. Kukuha na nga lang ako dito ng isang buong bawang at isang buong sibuyas. Syempre ibababad ko muna itong atay para mabilis matunaw yung yelo dahil ipapangsahog ko nga ito doon sa nabili kong malalaking labanos. Nasubukan nyo na ba ang ganitong klaseng lutong ulam or hindi pa? Dahil for today's video nga ito ang lulutuin natin, pinasarap na labanos. Madalas nga ito ihalo sa mga sinigang kaya ibahin naman natin ang pagluto. Bali nagbalat lang ako ng 2 pirasong labanos at ginayat ko lang siya ng pangganyan. At syempre kung meron sibuyas ay meron din niyang kasamang bawang. Dahil kung wala ang mga yan sa list ng requirements natin ay hindi makakompleto ang recipe natin. Ginayat ko lang siya ng into medium size. Ngayon naman may isang buong kamatis tayo dito kaya ginayat ko lang din ng pa-slice. At syempre para maging mabango at maging masarap ay magagayat din tayo dito ng green bell pepper. Optional nga lang din pala itong parsley na ihahalo ko. Medyo marami kasi sa rep niyan kaya sayang din kung masisira lang. At ito na nga lahat yung mga requirements na gagamitin natin para sa labanos. Pero bago nga yan, para hindi masira yung kutis ng labanos ay ibabrine ko nga ito sa tubig na may asin. Ibababad ko lang yan ng mga ilang segundo at babanlawan ko din yan mamaya. Nahugasan ko na nga din pala itong atay kaya ginayat ko na din siya. First time ko nga lang din pala magluto ng ganitong klaseng ulam dahil ang pagkakalam ko ang labanos ay para sa sinigang lang. Dahil nga malikot ang utak natin, bakit hindi natin subukan? Wala naman siguro mawawala. Binuhay ko na din yung automatikong lutuan at kinuha ko na din yung pangmalakasan kong kawali. Use oil nga lang din pala yung ginamit ko. Sayang din naman kung hindi natin gagamitin. Hindi pa naman umaabot ng 1 taon yan. Kaya all goods na all goods pa yan. Ibinalik ko nga din pala yung excess na mantika dyan sa kawali kasi magigisa ako ng bawang at sibuyas. Inuna ko nga pala gisahin yung atay para hindi madurog mamaya kapag hinalo natin sa labanos. Isinabay ko na nga din pala yung siling green haba pang paalmoranas. Halo-haloin lang natin ito hanggang sa lumabas yung mga aromatics nila. At syempre reminder, wag ka din mapapagod kakamekos-mekos dahil dyan sa pagmekos-mekos mo, dyan mo mabubuo ang mga pangarap mo. Tapos takpan lang natin hanggang sa lumabas yung sariling katas niya. A few moments later. Ngayon naman maglalagay tayo dito ng suka. Medyo dinami-damihan ko nga ng suka para mas masarap. Masarap kasi kapag medyo maasim, yung tipong parang kinikilig-kilig ka sa sobrang asim. At syempre hindi pwede na walang magic sarap ako dahil dyan palang sa magic sarap ay dyan mo malalasap ang tunay na sarap. Kung medyo natatabangan na din kayo sa mga asawa at jowa nyo, pwede nyo din lagyan ng magic sarap para maging malasa. Charot lang. Dahil tapos na nga tayo magluto, ito na yung pinakakahintay ko sa lahat, yung kumain. Medyo nagugutom na din kasi ako habang nagluluto. Ayan, i-fresh bite na nga natin ito para malaman natin kung ano ba ang lasa at kung masarap ba. All goods na all goods nga yung lasa. Saktong-sakto lang at medyo nangingibabaw yung asim. Hindi ko alam, masarap din pala ang ganitong klaseng ulam. Napakasimpleng lutuin at nakatipid ka pa. Pero bago nga yan, tara, kain po tayo. Napakasimple lang pero parang mapapadami na naman ako ng kain. Parang ang sarap magkamay habang kumakain kaya naghugas muna ako. Sa mga nagtitipid, subukan nyo na din ang ganitong klaseng luto. Hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Paki-like, share, comment kung hanggang saan lupalop umabot ang video natin. Baka umabot na ito sa Mars. Charot lang. God bless po sa inyong lahat. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!